sa bintana, kandado sa pinto. Hindi kriminal, pero daig pang bilanggo. Sila'y magagawa, sadyang piniit. Sa hirap at gutom, dusa't sakit, hanggang isang araw malagim ang sinapit. Naghahanap buhay, sa hanap buhay sila namatay. Nagliyab itong kahon, kinulong at binaon. Abot sila roon sa pabrikang naging ugong. Kapitan, bakit sa bahaging iyon pumupwesto ang mga hangal mong tauhan? Dahil napakababa roon, senyora. At bakit napakamahina ng takbo ng vapor na ito? Hindi ba pwedeng bilisan natin ang takbo ng makina? Kapagkat, senyora, sasadsad tayo sa mga palayan. Hay nako, ang ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat lamang ituwid ito. Nang dahil dito ay pinapabagal niya ang pag-usad ng vapor. Tama. Dapat gawa nila ng paraan para palalimin ang ilog Pasig, di ba? Para naman bumilis ang usad ng vapor at mga sasakyang pandagat. May alam ka ba sa pantasang agaw? Alam mo ba kung sino sila? May isang tulay sa Puente del Capricho na hindi natapos. Dahil sinabi nilang marupok at mahina daw ito. Pero tingnan niyo hanggang ngayon, buo pa rin at hindi pa rin ito nagtitipa. Yan din ang nais kong sabihin. Ang Puente del Capricho at na magpantas ng agaw. Yan din ang aking sasabihin, Padre Salve. Madali lamang iyan. Bakit di natin simulan sa pag-uukay ng isang malaking kanal mula Ilog Pasig hanggang Maynila? Ipagpaumanhin ninyo, Senyor Simon, ngunit hindi ako sumasang-ayon. Masyado atang magastos at mapinsala ang inyong panukala. Bakit di natin pagtrabahuyan ang mga bilanggo at huwag sila bayaran? Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Senyor Simon. Pagtrabahuyan natin ang mga taong bayan, ang mga matatanda at mga bata. Pagdalhin na rin natin sila ng sarili nilang kagamitan at mga pagkain. At huwag na rin natin sila pagbayaran. Subalit, Huwag na kayong tumutol, Don Custodio. Sa ganitong paraan lamang maisa sa katuparan ang proyekto na may mahalagang gastos. ngunit, Senyor Simon, ang panukalang iyan ay magdudulot ng kaguluhan. Don Custodio, akala ko ba'y marami kang alam tungkol sa pag-science? Ni kahit minsan hindi nagreklamo ang mga taga-Ehipto nung sila ay pinagtrabaho. Ganun lamang, Don Custodio. Itay! 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 Itay, dahil sa ating pagsisikap, malapit na nating makamit ang ating pangarap. Tama ka anak, kung may tiyaga, may nilaga, ipagpatuloy mo lang iyong adhikain at huwag kang susuko. Siya nga lang di natin kasamang aking mag-ina. Di nila masaksihan ang tatamasa nating tagumpay. Hay anak, huwag mo masyadong isipin ang pagkamatay ni Lucia at iyong asawa. Mabuti nandito pa kami ni Tano at ni Huli. Maraming salamat, Ama.
Ay siya nga pala, may dumating kaninang mga religyoso at sabi nila kanila daw itong lupain na ito. Ganun ba? Anong napagkasunduan niyo? Pagkasunduan po namin na magbayad po ako ng 20 piso at 30 piso bilang upa natin sa kanilang lupain. Pasensyahan mo na lang ay dahil kung kakalabanin mo sila sa korte ay malaking pera mawawala sa iyo. Isipin mo na lang na talo mo sa sugal yung 30 piso mo o kaya nahulog sa sapa at kinain ng buhaya. Putra, sumusobran talagang mga prele na yan. Oh, anak, bakit? Ang nangyayari? Paano sumusobra ng mga prele na yan? Nais sila kung pagbayarin nila ng 50 piso taon-taon, imbes 30 piso amin na pagkasunduan. Sumusobra na talaga sila. Sandales, bakit kayo nandito pa? Porque sigues aquí. Esta ya no es tierra. Pagas ahora mismo. Pobres testarudos. Ano pong gagawin natin, Lolo? Natatakot po ako para kay Itay. Sa tingin ko kailangan natin humingi ng tulong sa Gobernador Silo, sa hukom, at sa tiyente ng Guardia Civil, kung maaari. Ibenta mo mga natitira sa iyo, sadyang napakalupit talagang tadhana para sa atin. Paano kung hindi ito sapat upang imbang bayad sa mga tulisan? Maaari nang matapos ang palugit nila sa atin na 2 araw. Kung hindi, pupugutan nila si Itay. Kaya ano iha, huwag kang mawala ng pag-asa. Minto, nasaan ang iyong sedula? Oh, naku po, naiwan ko ata yun. Pasensya na, senyor. Anong pasensya? Hindi maaari. Bumaba ka sa iyong karwahe. Maawa ka na, senyor. Hindi ko sadyang maiwan ang aking sedula. Sa kampo ka na magpaliwanag. Hoy! Sino ka? Labing-tatlong taon na ang lumipas ng tulungan ninyo kung maglibing sa bangkay ng aking ina at sinubin ang bangkay ng isang lalaki. Hayaan mong tumulong ako sa iyo ngayon. At sa palagay mo, sino ako? Ikaw ay isang taong dakila na inakala ng lahat ikaw ay patay na. Maligayang Pasko, Tandang Selo. Napipi na! Napipi na siya! Magandang gabi, Kabesang Tales. Magandang gabi. Narito ako upang magbenta ng mga alas. Pagpaumanin po, may tula po ako nilang pera. Ayos lamang yan. Papakita ko na lang sa iyo ang aking revolver. Gusto ko sa mga sinaunang brilyante. Si Amama
magbayad dahil siya ay mahilig sa antigo at matatandang bato. Ganun po ba? Meron ako ditong kwintas ni Cleopatra. Ito'y galing pa sa mga primanade. Nakuha ang mga brilyanteng ito sa mga partego. Pinadala marahil ang mga iyon ni Hannibal pagkatapos ng labanan sa kanya. Meron ako ditong dalawang brilyanteng negra. Kaakit-akit, kamangha-mangha. Ang ganda! Ikaw, Ginoo, wala ka bang bibili? Ang lakit ni Maria Clara. Iyon ba ay may brilyante at esmeralda? Ang laki ni Maria Clara. Ito'y aking nagustuhan. Magkano bang ipagbibili mo rito? O may gusto ko bang bagay na ipagpalit rito? Isasanggani ko muna sa akin mga sabayan. Matabang estudyante, ano ang lecture natin kahapon? Tungkol po sa salamin, bahagi nito at kung anong uri ito ng bubog. Magaling! Ano naman ang nagkaroon reflection? Tanong bagay, harap. Tanong salamin ito. Kaya salamin ka mo. Sigurado ka ba? Ay, walang iya ka. Ikaw, kala mo magaling ka na? Sagutin mo ang tanong ko. Sabi ng libro, ang salamin ay gawa ng tanso at pilak. Tama po ba, Padre? Huwag ka magmarunong. Minsan ka nang nakalista sa paaralan. Salihan nila itong araw na to. Dahil ako ay alis na. Susubok ang bata ko! Ano kaya ang resulta sa ikinulakad ni Padre Irene? Kapangamad naman ito. Huwag kang magitngit ang polisi. Hindi nakakaganda ang pinakitang tulong ni Kapitan General. Hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin eh. Patunayan mo ang sinasabi mo. Hindi ba pwede makipagtalo na walang anumang pagbibinta? Lahat ng problema ay ganyan kaibigan. Mabuti maghanda lamang. Maganda sa ano? Makinig tayong lahat. Pag-uusap namin ni Padre Irene ay ganyan na raw nagawa ng paraan upang ang panukala natin ay nasisimulan. Ang dapat malaman natin gawa ng plano ay kung pumiling si Don Custodio. At anong gagawin natin? Tayo ay gumawa ng makapangyarihang tao upang kumbinsihin ang panig sa atin. Ngayon, sige nung basta. Isang kilalang abogado. Hayaan niyo na ako ang lumapit sa kanya. Magandang araw po, Ginoong Basta. At ano naman ang maitutulong ko sa iyo, Ginoo? Niyayaan na po namin mga mag-aaral na kumapis sa aming bahay. Ukol po ito sa pinapanukalang Akademya ng Wikang Kastila, makabago at para sa kabutihan ng ating bayan, Espanya. Misyon nito ang buksan at palawakin ang kaalaman ng mga estudyante. Sadyang pagpapa-impluensya at pagpaparinaw ng kaalaman ng hatid nito. Maganda ang inyong panukala, ngunit hindi madali ang inyong sinasabi. Mas marami pang kailangang bigyang pansin, tulad ng mga pinanukalang batas. Hindi na namin buod alam ang batas ng Mayan. Hindi rin mo namin nais na may lalagay sa alanganin o pangalit. Ngunit sa pamamahalaan ang nabubuo nito at siya may alam, nakapag-aral at nakakaunawa. Mas maganda sana kung hindi na tayo magmaang-maangan sa sitwasyon kinakaharap. Pagpasensyahan niyo po kung kami ay hinihingi ng mga ganyang bagay sa pamamahalaan. Ang alam namin ay ang pamamahalaan lang ang makakapagbigay ng handang kagandahan. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ngunit mas mabuti pa na pabayaan niyo muna ang pamahalaan para sila na ang magdesisyon niya. Kung kagaya niyo po, kumuputi na ang aking mga po. Kung gusto po ito ikakahirap, kung isa man lang, wala akong nagawa sa aking bayan. Alam ko na ang kapatid niyo ay kabutihan, gaya ng iba. Ngunit ang humihinto lamang sa ating mga plano ay ang takot sa kamatayan. At mas mabuti pa siguro
na pakinggan mo muna ang aking mga payo nang unahin mo muna ang iyong pag-aaral kaysa sa ganitong bagay. Salamat po sa pagkikinig, Ginoo. Kung yung tunay na hanod at mission ay mabibigyan. Ako po ay alis na. Ay, kahabag-habag na binata. Kumusta ang iyong ama, Basilio? Ayos naman po, Senyor. Basilio, kailangan ko ang iyong tulong. Nais kong pamunuan mo ang isang pulutong na mag-aasig ng pulo sa kamay nilaan. Hindi po ako sangayon sa inyong hiling, Senyor. Ngunit Basilio, ito lamang ang paraan upang maitakas ko si Maria Clara. Subalit, Senyor, si Marcara ay wala na. Ano ang ibig mong sabihin, Basilio? Umanaw na po si Maria Clara. Hindi. Hindi ito maaaring totoo, Basilio. Sabihin mong hindi ito totoo. O nga ni, Senyor. Alam kong nararamdaman mo, Senyor. Hindi mo alam ang nararamdaman ko, Basilio. Hindi mo alam. Pati ba ikaw? Narito ako para kayo kausapin. Noon lang, pinayabag ka at iniwasan mo kami. Mabutit kayo na parito. Kayo ay aming dadakipin. Ha? Pati ba ako? Naasahan mo ako at sa ating pagtatapos. Ay hanyahan natin ang Ginoo. Ito ang kalaman kung paano mamatay! Ano mas palagay ating dapat gawin dito? Hindi lamang mga kabataan ang dapat sisihin. Simple lamang, Padre Fernandez, ang daming tumupad kayo sa inyong mga obligasyon. Bakit? Di ba kami tumutupad sa obligasyon namin? Ano ba dapat ating gawin dito? Obligasyon ninyo itaguyod ang edukasyon. Maurali ng mga kabataan sa mga larangang intelektual, pisikal, at moral. Akayin kami upang marating ang tagumpay. Bakit? Hindi nga ba? Almaho, Padre, bangilan-ngilan nga po sa kanila at ang higit na marami ay nagwawalang bahala at ang mga pura ay binabaon kami ng kamangmangan. Sa aming sinisisi ang pagkakamali dahil kami ay nagkakita niya ng malapitan. Kami sumusunod lamang sa utos, parang tupa kami sumusunod. Paalam na po, Padre Fernandez. Ako'y tutungo muna sa tanggapan ng Kapitan Hiniray para makita ang mga pasto. Kung hindi ako dumating sabi, magpakainaon, ay dumanak na sana ang dugo ngayon. Hindi ko na kaya. Alam ng dakipin Pangasilos at halugugin nila ang aking mahalagang aklat at ang aking papel. Gajago! Gajago! Uy, gumising ka! Hoy, alam mo ba? Ang alin? Ang himagsikan? Pati sa Ermeta. Nagsimulan nang sumiklab ang digmaan. Nahuli ba si Tadeo? Aba, binaril nga siya. Huwag kang magsalita ng malakas. Baka isipin magkasabot tayo. Sinunog ko ang aklat na hiniram niya sa akin. Nabilanggo daw si Sagani? Kasi, loko-loko yung isang gani na yan. Hindi naman sana yan mabibilanggo kung hindi na puso. Mabuti mo mas. Himalang mayayari kung iiyak ka lang huli. Ngunit isang paraan lamang ang aking nalalaman. Kahit kanino tayo humingi ng tulong, kay Padre Camora pa rin ako lalapit. Eh di subukan na natin kay Padre Camora. Halika na po. Parusa yan ng Diyos.
Mabuti na lamang at pinaalis ko si Huli dito. Ayokong makaaway ang mga praile. Kaya pinilit ko siyang umalis at humanap ng perang ipambabayad sa akin. Ano ang tunay na pinag-uutos ng alagad ng Diyos, Padre? Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Hindi po, Padre. Sa iba na lang po ako magtatanong. Pasensya na po sa abala. Kaalis. Di po ako ganyang klaseng babae, Padre! 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 Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Ano na po iyong sinanganak na may kakapal na sumpa? Pasensya na isagani, mahal ko. Ngunit kailangan ko sundin ang aking tiya. Uuwi na kami ng Maynila at nais niya akong ipakasal sa iba. Sundin mo ang iyong tiya. At alam mo, ikawasak natin to. Yun ang dapat kong maging buhay, isagani. Ngunit sa aking buhay. Ayaw kong matulad sa ibang babae. Ayaw kong matulad sa pinag-uusapan nilang Maria Clara. Kung sinunod niya lamang ang kanyang ama at ninong, buhay pa sana siya ngayon. Mamumuhay ng mariwasa sa San Diego ang nais kong buhay sa dami. Isang buhay na walang gulo at pinapa. Ngunit isang bulag na karangian. Ngunit sa buhay na tinatahak mo, hindi ko matatama sa iyo. Patawad at paalam ko. Ngayon wala na ako doon sa piling na mayroong pag-asa pa ba? Sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataon. Ibalik pa ang kahapon kasama ko siya nung ako'y masaya. Sa hindi inaasahan, tatakbo ng mga mundo ay minsan lang nalalutong. Tamang-tama na ang hugong nito. Di ba ba sapat na sakit ang lahat na hindi ko iparaan sa'yo? Ibinubunyakan ng iyong mata. Narito ang aking handog para sa bagong kasal. Napakaganda ang ilawan. Maraming salamat.
Inusin mo. Maaari na ba namin ito gamitin? Oo naman. Bakit hindi? Paalam at ako'y alis na. Ano ito? Isang papel? Manitesel Paris Crisostomo Ibarra. Marami isang biro lang iyan. Isang masamang biro. Ito ay isang pagbabanta mula sa taong matagal ng patay. Si Ibarra, sulat kamay na ito. Bali naman. Tuloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangako. Hindi kaya nais na tayong patayin lahat? Padre Salvi, makitaas na lamang ang mitsa. Hindi sila dapat nadamay. Hindi ka maaaring pumasok. Tingnan mo nga yung kasuotan. Ililigtas ko sila. Sinabing hindi. Anong ginagawa mo dito? Sagani, tara na. Umalis na tayo dito. Bakit ka alis? Pupuntahan pa natin si Paulita. Iba na siya bukas. Gusto mo bang mamatay? Ano? Ano pinagsasabi mo? Makinig ka. Ang lampara ay may lamang pulbura. Sagani, kawaan ka sana ng Diyos. Kahit na may aksyon na ang pamahalaan, hindi pa rin humuhupa ang usap-usapan. Si Chico yata ang lahat ng dahilan na to. Alam mo ba, dala niya ang alahas ni Paulita. Kahit sino pa ang may sala, gusto lang naglalaro ang mga tao sa mga luha. Si Sagani ba o si Don Timoteo? Sino nga ba ang may kasalanan kay Juanito at Paulita? Sinabihan na si Sagani ng may-ari ng bahay, ngunit hindi pa rin siya nakinig. Sigurado kung si Simon ang may kagagawan nito, bigla na lang siyang umalis sa hapunan. Napansin niyo ba ang kilos ni Simon? Siya at si Don Timoteo ang nag-ayos lahat bago ang insidente. Baka nga ang mga praile ang nasa likod ng pagsabog. Hindi ba posible rin si Quiroga o si Makaraig? Walang duda, si Simon ang may pakala. Padre Florentino, ayokong mamatay na may dalang kasalanan at kasamaan. At ako'y merong aaminin. Ako at si Crisostomo Ibarra ay isa lamang. Ako'y galing Europa at bumalik upang pakasalan si Maria Clara. Ngunit ito'y hindi natupad. Napatawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo sinadya ang lahat at nasilaw ka lamang ng galit at paghihigan. Padre, sa palagay mo ba'y ito'y pinagkaloob ng Diyos sa akin? Sa aking pagkawala, ipapaubaya ko sa iyo ang aking mga kayamanan at aking mga lihim. At sa ganitong paraan, ay kayapa ko ng mga ito. Nais ko lamang ang kabutihan at kalayaan ng aking mga kababayan at ng aking iniirog na si Maria Clara. Ngunit hindi batid ng karamihan na ang aking ginagawa ay para lamang sa bayan. Ako'y mamamatay kasabay ng aking lihim at mga kayamanan at maglalaho na parang bula. Ipinaglaban ko lamang ang kalayaan ng aking mga kababayan. O aking Maria Clara, ang pagmamahal ko para sa iyo'y hindi maglalaho. Mahal kita, Maria Clara,
at ito'y walay hangganan. Kahit sa kabila ng kamatayan. Sa paglisan mo, ang mundo ay nawalan ng liwanag. Ngunit sa bawat alaala mo, ang init ng ating pagmamahal ay hindi mamamatay. Hanggang sa huling hiling. Hahayag ang magkaya sa iba. Ikaw walang sala. Halika lang, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Huwag hahayaang magkaya sa iba. Ngayon, papipiliin kita. Kapangyarihan o kalayaan.